Chi? Chi! Magmadali ka na dyan! At nandito na ang inarkila kong sasakyan para sa'yo. Rinig ni Chelsea na sigaw na kanyang ina sa baba, habang siya ay abalang nakaharap sa salamin at inaayos ang sarili. Oo ma! Ito na po! Pababa na po! Tugon niya rin dito. Dali-dali naman bumaba ang dalaga. Pit-pit ang mga gamit niya at agad niyakap ang ina. Ma, aalis na po ang pinakamaganda mong anak. Mag-iingat po kayo dito Hay nako, natural. Ikaw talaga ang pinakamaganda dahil ikaw lang ang nag-iisa kong anak na babae. Si mama talaga. O siya, hindi ko nahihintayin si Jimboy at mamaya pang uwi nun. Pakisabi na lang na hindi ko kakalimutan ang pasalubong niya pag uwi ko. Tinutukoy nito ang nakababatang kapatid na lalaki. Oo, ako nang bahala magsabi sa kapatid mong yun. Tiyak, iiyak yun pagdating. Tal hindi mo na siya nahintay. Sinabi pa naman niya na dadalian niya ang pagsusulat para makauwi siya agad. Pero sige na, ako nang bahala doon mamaya. Salamat ma, tatawag ako kapag nakarating na ako. Sige anak, maghihintay kami sa tawag mo. Tsaka, anak? Bakit ma? Alam naman nating maraming gwapo sa Maynila. At sa itsura mong yan, lalo't na't napakaganda mo. Hindi may iwas sa may magagusto sa'yo. Nais ko lang sanang ipaalala na magdahan-dahan ka sa bugso ng damdamin mo Huwag agad bubuka ka. Kung maaari, lagyan mo ng tape yung suot mong... Ma, okay na po. Huwag niyo na pong ituloy. Alam ko na pong ibig masabihin Natatawang usal ng dalaga. Natawa na rin ang ginang at mahigpit na tinugon ang yakap ni Chelsea. Sige na, gumayak na kayo at baka tuluyin ka na mapag-iwanan ng bus at hindi ka na talaga makapunta ng Maynila. Sige po ma, aalis na ako. Mag-iingat kayo dito ni Jimboy Huwag masyadong magpapapagod at magpupuyat. Pakisabi na rin kay Jimboy na huwag masyadong maging makulit at baka ma-stress ka lang lalo. Patuloy pa rin niyang bilin kahit nakasakay na siya sa tricycle. Na makalayo na sila at hindi na masyadong maaninag ni Chelsea ang ina, ay doon na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Unang beses kasi ito na mawawalay siya sa ina at kapatid, kaya hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng lungkot. Pagdating sa sakayan ng bus, ay sumakay naman siya agad at mas lalo ngang tumulo ang luha niya nang umandar na ito. Kinabukasan naman, maagang nagising si Dexter dahil sa tunog ng kanyang alarm clock. Tinignan niya ang oras at mag-aalas 9 na ng umaga. Kaunting oras na lang at malilate na siya sa kanyang meeting. Kaya agaran siyang bumangon at nag-ayos bago bumaba. Good morning sir, ipapahanda ko na po bang pagkain mo? Salubong agad ng mayodorma sa kanya. Kape na lang po manang at mukhang malilate na ako sa meeting ko. Sige po sir, ipaghahanda ko na po. Habang nagkakape, ay nagka-oras pa ang binata na i-check ang kanyang Gmail account. Kaya doon lamang yung naalala ang tungkol sa isa pang katulong na hinahanap nila. Manang, itatanong ko lang po sana kung may nahanap na po ba kayong kapalit sa umalis nating maid? Ay, meron na po sir. Really? That's good. Kailan daw ba siya pupunta dito? Ang alam ko, kahapon po siya bumiyahe. Kaya ang tansya ko, ngayong araw po ang dating niya sir. Great. Para naman may katulong na rin kayo sa ibang gawain dito. I want this place to be as neat and as clean as ever. Lalo't na't darating ang fiancé ko sa susunod na buwan. Yes po sir, kami na pong bahala dyan. Tumango naman agad si Dexter at muling tinungga ang huling patak ng kanyang kape bago umalis. May-ari ng Tan's Enterprise si Dexter. Nagsimula siya magka-interes sa pagnenegosyo noong nasa high school pa lamang siya. Lumaki siyang salat sa pera at hindi maswerte sa mga magulang. Simula't nag-aral siya. Nakatapos sa kolehiyo ay dahil lang sa sarili niyang sikap. Nagsimula siya sa maliit na puhunan hanggang sa lumago ng lumago
at makapagtayo siya ng hindi lang isang negosyo, kundi 4. May marami din siyang properties, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Kaya masasabi niyang sobrang blessed niya ngayon. Marahil na sa puso niya na rin ang galit sa mga magulang niya dahil sa pagpapabaya ng mga ito, kaya noon. Pero hindi pa rin niya ito pinapabayaan at buwan-buwan pa rin binibigyan ng allowance. Pagdating sa office, ay dumiretso na agad si Dexter sa boardroom at nang matapos, ay nagtungo na siya agad sa kanyang opisina at doon niya naabutan ang isa sa pinakamatagal niya na kaibigan na si Ron na nooy sumaludo pa sa kanya at ngumiti. Congratulations on your successful presentation, Mr. CEO. As always, tumatayo na naman ang balahibo ko sa performance mo eh. You never disappoint me, man. Simula agad ni Ron na siyang ikinatawan naman ni Dexter. Kailangan naman talagang pagbuti ng trabaho, right? But anyway, sige na Ron. Spill it. Alam ko may kailangan ka. That's why you're here. Nope. Hindi naman pero may kukumpirmahin lang sana ako. Ano yun? Kilala mo ba si Mrs. Consortan? Agad namang naiangat ng binata ang kanyang ulo na marinig ang pangalan ng ina. Why did you ask? Nothing. Gusto ko lang sana i-confirm kasi she's claiming that she's your mother. I mean, don't get me wrong man, but, well known ka na sa larangan ng business. At dahil nga sa success na natatamasa ko ngayon, hindi na ako magtataka kung may magpanggap na ina, ama, o relative mo. Isang malalim na hininga naman agad ang pinakawalan ni Dexter bago nagsalita. Yeah, she's my mom. Oh, I see. At least ngayon, alam ko na. Nangutang kasi siya sa akin kahapon eh. At sinabi niyang ikaw na daw ang magbabayad. Dahil hindi mo naman daw pinapadala ang allowance na para sa kanila. Salaysay nito. Oh God. Hindi man lang ba siya nahiya sa ginawa niya? So ano, pinahiram mo ba? Nope. Sabi ko, itatanong ko muna sa'yo kung totoo nga bang mother mo siya. Mahirap na eh. Diba? Huwag mo siyang pahiramin. I don't know kung paano kanya nakilala or paano niya nakuha ang number mo. Basta, wag mo siyang papahiramin. Wawarningan ko na rin ang ibang friends natin. At baka umabot siya doon sa panghihiram. Oh, okay. But, why? Ron, alam mo naman ang whole story ng buhay ko, diba? At ikaw lang ang nakakaalam nun. Alam mo rin na lagi ko siyang binibigyan ng allowance every month. Pumalya lang talaga this month. Dahil hindi niya ginamit sa maayos sa paraan ng perang pinaghihirapan ko. Gusto niyang i-advance ng kuha ang allowance niya for next month. Kaso, hindi ako pumayag. Mabait na nga ako sa parang to eh. Tapos, aabusuhin pa niya. Kaya naman pala, don't worry. I'll warn our friends sa Dean para aware sila. I feel bad for you. At ikaw na itong napapahiya sa ginagawa ng mama mo eh. Pagsasabihan ko na rin siya kapag nagkausap ulit kami. Thanks for letting me know, man. No worries, bro. O sige, yun lang naman ang pakay ko. Congratulations ulit. You did great. Sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Tumango lamang si Dexter at nagbigay lang ng isang peking ngiti. Nang makaalis na ang kaibigan sa kanyang opisina, ay doon na siya naupo at agad nahilot ang kanyang ulo. Kinahaponan naman, kadarating lamang ni Dexter sa bahay, kaya matapos niyang may parada ang kotse, ay dumiretso na siya sa loob. Ngunit, ganoon na lang ang pagkunot ng kanyang noo na makita isang bagong muka ang sumalubong sa kanya upang kuhanin ang kanyang mga gamit. Who are you? Panimula niya. Ay, magandang hapon sir. Siya po si Chelsea Reyes. Siya po ang bagong hire na maid. Ang mayudorma na ang sumagot sa tanong ng binata. Really, Manang? She looks young. Ilang taon ka na ba? Baling nito sa dalaga. 24 po, sir. 24? Manang, I told you to look for a maid na yung may edad na. She's still young at wala pang experience. Sir, huwag po kayo mag-alala. Sanay naman po ako sa trabaho eh. Tsaka, masipag po ako. Hindi po masasayang ang ilalabas mo pera sa akin.
Ngiting sagot pa ni Chelsea. Well, since wala na rin naman ako magagawa at nandito ka na, just make sure na hindi sasakit ang ulo ni Manang sa'yo or else tatanggalin kita. Do you get it? Yes po, sir. Iyon na ang huling pag-uusap nila dahil dumiretso na agad ang binata sa kanya si Lead. Napahinga naman ng sobrang lalim si Chelsea dahil mukhang di na maganda ang unang impression ng among lalaki sa kanya. Chelsea, iha, narinig mo naman ang sabi ni sir, diba? Kaya, huwag kang pasaway. Sige na, bumalik ka na sa pagtatrabaho. Opo, Manang. Nasabi na lamang niya at bumalik na sa nautot niyang trabaho. Hindi naging madali ang mga naging unang araw ni Chelsea sa kanyang trabaho dahil bukod sa namimiss niya ang ina at kapatid, hindi pa rin siya nakakakuha ng sapat na tulog dahil hanggang ngayon ay namamahay pa rin ang dalaga. Hanggang isang gabi nga, 10:00 na noon at medyo tahimik na rin ang buong paligid. Ngunit, napagpasyahan nga ni Chelsea na lumabas na muna para magpahangin at para dalawin na rin ang antok. Nagmuni-muni na muna siya, pero ang hindi niya alam ay nakamasid lang pala si Dieter sa kanya mula sa taas. Tss, ano pa bang ginagawa ng babaeng to sa labas? Gabing-gabi na Aswang ba siya? Nisabi na lamang ni Dieter at akman na siya nang aalis sa terrace nang makita niyang papunta na ang dalaga sa may gate. Nang mabaling naman ang atensyon niya sa gate, ay doon pa lang niya napagtanto na may tao sa labas at kung hindi siya nagkakamali, ay ang ina niya ang naroon. Nakuyim ni Dieter ang sariling kamao at dali-daling bumaba. Ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na sa bakuran niya ang ginang. Sir, magandang gabi po. Wika agad ni Chelsea. Buti pa tong bago mong kasambahay. May galang sa mga matatanda. Yung ibang mga kasambahay, ayaw man lang akong papasukin kapag napupunta ako dito. Dahil yun po ang billing ko sa kanila. Sumusunod lang po sila sa utos ko. What are you doing here? Yan bang ibubungad mo sa mama mo, anak? Gabi na Hindi mo man lang ba papapasukin o pakakainin o kahit painumin man lang ng tubig? Ma, ano pong ginagawa mo dito? Namimiss kita. Bakit? Bawal ko na bang dalawin ang anak ko? At this hour, ma? Really? Ninanadya yata kayo Dieter, ano ba? Hindi na ba talaga nakakain ng ugali ng isang tao kapag yumaman na? Kung makapagsalita ka dyan, ay parang hindi ka galing sa kaluluwa ko Chelsea, pumasok ka na sa loob. Utos niya naman agad sa dalaga. Yes po, sir. Tugon naman ni Chelsea at mas binilisan ang hakbang papasok. Sakto naman lumabas ang silid ang mayodorma at nakita nito ang pagpasok ng dalaga. Oh, gising ka pa, iha? Manang, may nagawa yata akong kasalanan Ano? Nakabasag ka ba? Hindi po, pero hinayaan ko kasing pumasok ng isang ginang kasi sabi niya, siya daw pong ina ni sir. Pero mukhang galit po yata si sir Ano? Nasaan sila? Nasa labas po. Diyos mio naman, Chelsea Talagang magagalit si sir sa'yo niyan. Isa sa mahigpit niyang bilin na huwag basta-basta magpapapasok, lalong-lalo na ang mama niya. Po? Pero bakit naman ganoon, Manang? Mama niya naman po yan Nako, mahabang kwento, iha. Hag mo na lang alamin. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa silid ko at ako na ang bahalang maghintay kay sir dito. Tumango naman si Chelsea at pinilit na ipikit ang dalawang mata para makatulog na. Hanggang sa bumalik nga siya sa kanyang ulirat nang marinig niya ang malakas sa katok mula sa labas sa kanyang silid. Nang buksan niya naman yun, ay si Dieter ang naroon. Sir, kabado niya pang wika. Palalampasin ko ang pagkakataong to dahil hindi mo pa yata alam ang mga patakaran ko dito sa bahay. But once na nangyari ulit yun, I will kick you out from this house. Naintindihan mo ba ako? Opo, sir.
Pasensya na po. Manang, please, pagsabihan mo tong bagong maid sa mga ayaw at gusto ko dito sa bahay. Kung gusto niya pang magtagal sa trabaho niya. Yes, Sir Dexter. Ako na pong bahala kay Chelsea. Sagot naman ng Mayodonma. Simula nga noong gabing yun, ay mas naging maingat na si Chelsea sa mga galaw niya. Ngunit bukod doon, napapansin niya rin na madalas sang late umuwi si Dexter. At kung umuwi man ito, lagi itong lasing. Tulad na rin na gabing yun, magka-alas 10 na magpasya ang Mayodonma at ang isa pa niyang kasama na matulog na. Doon na sumagi sa isipan ng dalaga ang magtanong, Manang, hindi po ba nating hintayin ang pag-uwi ni Sir? Nako Chelsea, wala ka pa nga talagang masyadong alam. Ayaw ni Sir na hinihintay siya kapag galing sa gimmick. Tsaka, nasa kanya naman ang susi, kaya makakapasok yun. Pero, sino magtitimpla sa kanya ng kape kapag darating na siya? Hay nako Iha, huwag mo nang masyadong alalahanin si Sir. At alam naman niya ang ginagawa niya eh. Ang mabuti pa, matulog ka na lang dyan. Dahil maaga pa tayong gigising bukas. Hindi na lamang umimik si Chelsea. Dahil alam niyang parang wala lang naman patutunguhan ang sasabihin niya. Ngunit sa kabila noon, mas pinili niya pa rin magmatulog at hintayin ang amo na dumating. Pasado alas 12 na nang marinig niya ang pagdating ng kotse ni Dexter. Kaya dali-dali na siyang lumabas para pagbuksan ito ng pinto. Bagay na siyang ikinagulat naman ng binata. Magandang gabi, sir. Panimulang bati pa ng dalaga. Bakit gising ka pa? Hinintay po kita, sir. Gusto mo po ba ng kape? And who told you na hintayin ako? Wala naman po, sir. Ako lang po. Baka kasi hindi mo kaya magtimpla ng... May plano ka bang palitan si Mana sa pagiging Mayodonma niya? Po? Sir, hindi po. Yun naman pala eh. Kaya huwag kang magpagaling. At huwag kang pasipsip. Gets? And one more thing. Ayaw ko ng mga sipsip na trabahante. Kaya kung ayaw mong matanggal sa trabaho mo, lumugar ka. Naiintindihan mo ba ako? Opo, sir. Nakayuko niyang tugon. Hindi na nga namalaya ni Chelsea na bumagsak na ang mga luha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pakikitungo sa kanya ng lalaking amo. Kahit wala naman siyang ibang gusto, kundi ang makatulong. Kaya naman, mas itinatak na lamang na dalaga sa kanyang isipan na baka ayaw lang talaga ng binata na alagaan siya ng mga kasambahay niya. Iyon na lamang ang iisipin niya dahil wala naman na siyang magagawa. Nagpatuloy ang mabilis sa pagtakbo ng araw at abala na ang lahat sa paglilinis at pag-aayos dahil paparating na ang bisita ni Dexter. At dahil na nga rin sa kuryosidad ay natanong nga ni Chelsea sa kasamahan niya si Betty ang tungkol sa paparating na bisita ng kanilang amo. Ngayon lang yata tayo nag-iambala sa bahay Sino bang bisita ni Sir na darating sa susunod na araw? At mukhang labis-labis ang paghahanda natin. Tanong niya dito. Sino pa nga ba? E di fiancé niya. Fiancé? May fiancé na pala si Sir? Oo naman no. Nasa ibang bansa kasing babae. At ngayon nga, uuwi na daw. Mukhang magsisimula na rin kasi silang paghanda ng kasal nila eh. Hay, ang swerte ng babae kay Sir Maswerte? Eh ang cold nga ni Sir eh. Hay nako Chelsea, hindi mo pa rin talaga kilala ang totoong Dexter Tan. Yung fiancé niya na nga talaga, ang pinakaswerteng babae sa balat ng lupa eh. Talaga? Oo naman. Hay, kailan din kaya tayo saswertein sa lalaki? Ay, di bali na ako. Matanda na ako. At naiwanan na ako sa biyahe. Ikaw bata ka pa. At maganda. Kaya dapat maging choosy ka sa lalaki, no? Wala pa naman po yan sa isip ko, Ate Betty. Masus! Kahit crush lang? Huwag mong sabihin wala kang crush kay Sir. Tukso nito sa kanya. Kay Sir? Naku, wala. Wala, Ate Betty. Siguraduhin mo lang O sige, magsabilik na tayo sa mga trabaho natin. At baka makita pa tayo ng Mayodonma na nagchichismisan. Tumango naman agad ang dalaga.
at nagpatuloy na sa kanyang trabaho. Mabilis lumipas ang araw at ngayon na nga ang dating na fiancé ni Dexter. Ang lahat ay abala, lalong-lalo na ang tatlong kasambahay habang ang binata naman pababa na rin upang gumayak papuntang airport para sunduin ang nobya. Manang! Manang! Pagtawag niya pa sa mayudonma na agad ding lumapit sa kanya. Bakit, sir? May kailangan po ba kayo? Pakisabi kay Manang Betty na isasama ko siya sa airport para may magdala ng ibang gamit ni Venus. Naku sir, katulong ko po kasi si Betty sa pagluluto at medyo madami-dami pa po yun. Si Chelsea na lang po sir. Okay, tell her na isasama ko siya. Sa kotse na ako maghihintay. Huling saad nito sabay alis. Dali-dali naman pinuntahan ng mayudonma ang dalagang si Chelsea para ipaalam ang sinabi ng kanilang amo. Chelsea, iha, isasama ka daw ni Sir Dexter sa airport para may magdala ng ibang gamit ni Ma'am Venus. Sige na, iwanan mo na yung pagbabalat mo ng sayote. Ako na bahala dyan. Ngayon na po ba, Manang? Oo, ngayon na. Sa kotse na lang daw maghihintay si Sir. Bilisan mo na at parang nagmamadali yun. Agaran naman tinanggal ng dalaga ang suot na apron at patakbong lumabas. Kitang-kita pa niya ang nag-uusok na tenga at ilong ng amo habang palapit siya dito. Sir, what took you so long? Gusto mo ba talagang lamunin tayo ng traffic sa daan? Sorry sir. Get in the car, now. Opo. Nang makita naman ni Dexter na sa backseat uupo si Chelsea, ay doon na siya nagsalita muli. At gagawin mo pa akong personal driver mo? Po? Sa harap ka umupo! Ay, sorry. Opo sir. Taranta niya namang usal. Nakagayak na sila at wala pa rin umimik sa kanilang dalawa. Nagsimula na rin ang traffic pero hindi pa naman ganoon kalala dahil medyo maaga pa. Matapos nga ang mahigit 1 oras sa paghihintay sa usad ng mga sasakyan at sa ilang minutong biyahe ay nakarating na din sila sa airport. Tila naging sunod-sunuran naman si Chelsea sa bawat hakbang ni Dexter. At ilang sandali pa ay nakita na nga niya ang babaeng sinasabi ni Betty na siyang pinakamaswerte sa balat ng lupa. Kitang-kita pa niya kung paano yakapin at halikan ng amo niya ang dalaga. Maganda ito, sakto lang ang tangkad, mestiza at parang artista ang datingan. Chelsea! Chelsea, ano ba? Tinig ni Dexter na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Ay, sorry po. Bakit sir? So, hindi mo nga narinig ang sinabi ko. Sabi ko, dalhin mo na sa kotse ang mga gamit ni Venus at uuwi na tayo. Opo sir, sorry po. Nasabi na lamang niya at isa-isa nang dinala ang mga gamit sa kotse. Sa may likuran ng pwesto si Chelsea kasamang ibang gamit na dala ni Venus. Pagdating sa bahay ay inutusan naman agad siya ni Dexter na dalhin na sa mismong kwarto ng binata ang mga gamit ng nobya nito. Bagay na sinunod naman agad ni Chelsea. Ngunit kinagabihan, habang nasa maid's quarter na ang dalawa at handa na sanang matulog, na biglang pumasok ang mayudonma at tinignan si Chelsea. Bakit po manang? Pinapatawag ka ni Sir sa taas. Puntahan mo na lang. Po? Pero bakit po? May ideya po ba kayo? Hindi ko rin alam, iha. Basta, galit na galit si Sir. Lalong-lalo na si Ma'am Venus. Ha? Bakit? May nagawa ba ako? Puntahan mo na lang. Hihintayin kita dito na makabalik. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Chelsea ng mga sandaling iyon. At habang humahakbang siya pa itaas, ay mas lalong bumibilis at nagiging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya pa, napahinga na lamang siya ng malalim na mapagtantong nasa harap na nga siya ng pintuan sa silid ni Dexter. Lakas loob niya naman itong kinatok. Pasok! Sigaw ng binata. Sir, pinapatawag niyo daw po ako. Oh, ikaw yung kasama ni Dexter kanina sa pagsundo sa akin sa airport, right? Si Venus na ang nagsalita. Yes po, ma'am. So, you are to be blamed. Po? Bakit po, ma'am? May ginawa po ba ako? Sa sobrang katangahan mo kasi, naiwan mo ang isang bag ko doon. At ang worst, ang bag ko pa na may madaming laman. Sa lahat ba naman ng bag na may iwan mo, yun pa talaga? Ninanadya ka ba talaga? Ma'am,
Baka nasa kotse lang po. Tinignan na ni Dexter ang kotse niya, pero wala. Isa lang ibig sabihin nun. Naiwan mo yon dahil tatanga-tanga ka. Sorry po, ma'am. Babalikan ko na lang po yun bukas ng umaga. No! Balikan mo yun ngayon. Po? Han, late na. Bukas na. Ako nang bahalang kumuha ng gamit mo doon, okay? Si Dexter na rin ang nagsalita. No! Siya ang may kasalanan, Han. Kaya dapat siya ang kumuha. Baka masyado nang inaabuso ng mga mates mong kabaitan mo. But don't worry. While I'm here, hindi papasa ang mga paandar nila. Lalong-lalo na tong newly hired maid mo. It looks like marami pa siyang kailangang matutunan. Marami ka pang kakaining bigas. Now leave. Dali-dali naman lumabas ng silid si Chelsea at nagtungo na sa maid's quarter. Anong nangyari? Sabay pang wika ng Mayodorma at ni Betty. Naiwan ko daw kasing isang bag ni Ma'am Venus sa airport. Imposible naman yun kasi 2 bags lang ang nakita kong hawak niya kanina. Nako, mahirap yan, iha. Galit pa si Sir sa'yo? Hindi naman, si Ma'am Venus lang. Gusto pa nga sana ni Ma'am na bumalik ako sa airport ngayon eh. Kaso, sabi ni Sir, late na daw. Kaya siya na lang daw kukuha bukas. Nako Chelsea, mag-iingat ka ha. I'm sure by now binabantay na ni Venus ang mga galaw mo. Wika ng Mayodorma, na labis na nagpa-intriga sa dalawa. Anong ibig mo sabihin, Manang? Kilala ko si Venus. Kahit tong hindi pa sila mag-on ni Sir. Maldita yan. At ang lahat ng mga babaeng palagay niya, big deal para sa insecure niyang ugali. Tinatalo niya. Hindi na ako magtataka kung pag-initan ka nun. Lalo't lalo na. At mas maganda ka pa kaysa sa kanya. Ay Manang, para pala siyang evil queen sa Snow White no? Ayaw malamangan. Biro naman ni Betty. Sinabi mo pa. At si Chelsea naman si Snow White. Pero, wag na wag mo nga hayaang tapakan ng Venus na yung pagkatao mo. I'm sure gagawa yun ng paraan para mapatalsik ka dito sa bahay ni Sir. Hindi malaman ni Chelsea kung ano ang i-react sa mga nalaman. Wala naman siyang ibang hangad, kundi ang makapagtrabaho at makapag-ipon, alang-alang sa kanyang ina at kapatid. Pero, bakit tila maraming kumukontra sa daang gusto niyang tahakin? Hindi agad nakatulog ang dalaga dahil sa labis sa pag-iisip at pasado 3:00 na madaling araw na siya nilamon ng kadiliman. Kinabukas naman, kahit ilang oras lang ang tulog niya, otomatiko pa rin nagmulat ang kanyang 2 mata na saktong mag-6 na. Kita niya pa ang maagang pag-alis ng among lalaki at sa tingin niya, kukunin na nito ang naiwang bag ni Venus sa airport. Ngunit sa kabila noon, patuloy pa rin siya sa ginagawa. Nang matapos naman, tumiretso na siya sa kwarto upang maligo at makapag-ayos at doon na pumasok si Betty. Oh, ginulat mo naman ako. May kailangan ka, Ate Betty? Panimula niya. Nandiyan na si Sir. Si Sir Dexter? O tapos, nadala niya ba ang bag ni Ma'am Venus? Yun na nga eh. Nagsasagutan ngayon ang dalawa. Dahil wala naman palang dalang ibang bag si Ma'am. 2 lang talaga. Ha? Nasa hardin sila. Tara, pakinggan natin. Wag na Ate Betty. Baka mahuli tayo eh. Hindi yan. Tara na. Sabay hila sa dalaga. Nang makalabas, ay nagtago naman agad ang dalawa. At doon na narinig ni Chelsea ang sagutan ng magkasintahan. God, Han! Hindi lang oras kong sinayang ko dun. Pati maid ko. Pinahiya at pinagalitan mo pa. Sorry na nga kasi eh. Tsaka ko naalala na hindi ko pala yung nadala nang umalis ka na. I was about to say it to you pero nakaalis ka na. And about just sa maid mo? So what? Don't tell me gusto mong mag-sorry ako sa kanya. You should. Kasi pinagbintangan mo siya. Gosh, Dexter. Never in my life ibababa ko ang level ko para lang makapag-sorry sa maid mo. Not this one. And not this time. Never. Sige, mamili ka. Ako ang mapahiya o makapag-sorry talaga ako sa maid mo? Ilang minutong katahimikan ang namutawi sa buong paligid hanggang sa muling magsalita si Dexter.
Sorry. Sige na. Ignore it na lang. Basta, sa susunod, please, tandaan mo naman ang mga gamit na iiwanan mo. Pumasok ka na lang sa loob, okay? At kapag nagutom ka, sabihan mo na lang ang mga mates ko kung ano ang gusto mong kainin. I have to go. At may asikasuhin pa ako sa kumpanya. Hanggang mamaya ka pa ba doon? Yes, hon. Uuwi ako around 4 or 5 p.m. Di ka naman maboboard dito eh. If you want, may mini gym ako sa tabi ng library. You can use it. Okay. Mag-iingat ka ha. Call me when you get there. Hinalikan naman agad ni Dexter ang labi ng nobya at dali-dali nang umalis. Pagdating sa opisina, ay inasikaso niya naman muna ang ibang gawain. At nang matapos, ay saktong pagdating naman ni Ron. Dala-dala ang isang bote ng alak. Yo, 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 man! As requested, nandito na ako at ang pinakamamahal nating alak. Ngiti pa nito. Ikaw talaga. Di ko naman sinabi na magdala ka ng alak eh. Hindi nga, pero mas masarap makipagkwentuhan kapag may alak, 'di ba? Tsaka, hindi naman tumatapang eh. Goods lang to for us. So ano, bakit mo ba ako pinapunta dito? Ano ba ang gusto mong pag-usapan natin? Ang mama mo na naman ba? Nope. Other than that, hindi naman ako kinukulit ni mama as of now, kaya huwag na muna natin siya pag-usapan. Oh, okay. So, may bago? Ano nga? Spill it now. We'll drink it as pricey alcohol. Doon na nga sinimula ni Dexter ang pagkukwento tungkol sa pagdating ni Venus at ang atraksyong nabubuo para sa kasambahay niya si Chelsea na ikinatawa naman ni Ron. Nakakatawa ba talaga, Ron? I'm sorry, dude. I just can't help it. Pero seryoso, attracted ka sa bago mong maid? Nako, isa lang ang solusyon dyan, bro. Kick her out of your house. Fire her. Para naman hindi na mas lalong lumalang nararamdaman mo. Remember, you're engaged to Venus. But I can't do that, Ron. Hindi ko naman pwedeng paalisin at tanggalin sa trabaho isang taong nagtatrabaho na marangal at walang ginagawang mali. Hindi ko siya pwedeng tanggalin dahil lang attracted ako sa kanya. So, what are you going to do? You can't fall for her, alam mo naman yun. I know. Attracted lang naman ako eh kasi she's so mahinhin. Simple. At higit sa lahat, she's really gorgeous. Wow! Sa sinasabi mo pala ngayon, dude. Para tuloy gusto ko nang makita ang Chelsea na yan. Ipasa mo na lang siya sa akin para makalimutan mo na siya. Anong tingin mo kay Chelsea? Bola? Na pwedeng ipasa kahit kanino? That's not my point, dude. I'm just helping you para naman makapag-focus ka sa fiancé mo. Malay mo naman, di ba? Papasa pala yung Chelsea na sa taste ko. Ron, I know you. Kilala kong womanizer. At hindi nagiging seryoso sa mga babae. Si Chelsea, hindi siya dapat ganunin. She's very innocent, knowing isa siyang probinsyana. Hay nako, ito naman, masyadong overprotective. Ayaw mo lang ba talagang magkakilala kami at magustuhan ko siya? O, ayaw mo maunahan kita? What? Stop it, Ron. I already have Venus with me. Exactly. Kaya akin na lang si Chelsea. Can't wait to meet her. Hindi na nagsalita pa si Dexter at uminom na lamang ng alak. Medyo madami-dami ang nainom niya, kaya naman pasuray-suray na siya sa paglalakad. Mabuti na lang at nandoon pa si Ron. At inalalayan siya nito hanggang sa makalabas ng building. Ako na magdadrive for you, bro. Ihahatid na kita sa inyo. Alok pa ni Ron. No, kaya ko pa naman eh. Are you sure? Di mo na nga kaya maglakad eh. Mag-drive pa kaya? Ron, kaya ko. Hindi naman ako ganun kalasing eh. Sige na, uwi ka na. Uuwi na rin ako. Anong oras na oh? Baka hinahanap na ako ni Venus. I promise her na uuwi ako ng 5 p.m. Sigurado ka ba talaga? Siguradong sigurado. Sabay taas pa sa kanang kamay. Okay then, mag-iingat ka ha. Dahan-dahan sa pagdadrive at medyo madilim na rin ang daan. Piling pa niya dito na tinanguan naman agad ni Dexter. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang pinupunasan ni Chelsea ang mga pinggan ng mga oras na yun. Nang bigla niya mabitiwan ang isa dito, dahilan upang magpunta sa gawin niya
ang Mayodorma at si Betty. Chelsea, ano ang... Hala! Ang mahal ng pinggan nito, iha! Bakit mo nabasag? Pungat agad ang Mayodorma. Buong ingat ko naman po yung hinawakan, Manang eh. Hindi ko alam kung bakit bigla ko nabitawan. Nanginginig na sagot naman ng dalaga. Manang, Oh my gosh! What happened here? At sinong nakabasag dito? Tinig naman ni Venus. Ako po, ma'am. Nauutal pantugon ni Chelsea. Ikaw na naman? Hays, kahit kailan talaga. Ang sakit po sa ulo. Alam mo ba kung magkano isa niyan? Higit pa sa 4 na buwan mong sahod bilang isang katulong. Akala ko, wala ka nang ikakatanga. Mas may itatanga ka pa pala. Sorry po, ma'am. Babayaran ko na lang po. Babayaran mo? Saan ka naman kukuha ng pambabayad mo dyan? 4 na buwan ang sahod mo to, oh. Palibhasa, wala kang kaalam-alam. Dahil di hamak na katulong ka lang. Ang trabaho mo na nga lang ay punasan yan. Hindi mo pa magawa ng tama. At sa tingin mo ba, palalampasin ko to? I will tell this to debtor. At sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho. Ma'am Venus, pagtutulungan na lang po naming 3 ni Betty ang bayad para dito. Kada sahod po namin, bawasan nyo na lang po ng kalahati. Ang Mayodorma naman ang nagsalita. At talagang tutulungan mo pa tong tangang to, Manang? Hindi. Kailangan niyang pagbayaran ang kasalanang siya lang ang may gawa. Pero paano niya naman po yung mababayaran, ma'am, kung ipapatanggal mo siya sa trabaho? That's not my problem anymore. Kung wala siyang may pambayad, edi papakulong namin siya. Fix that now. O gusto mong ipakain ko yan sa'yo, Chelsea? Huling sabi nito at umalis na. Habang ang naiwang si Chelsea naman, naiyak na nga dahil sa hiyang nararamdaman. Sorry, Manang. Sorry talaga. Shh! Ano ka ba? Alam kong hindi mo sinasadya. Huwag ka mag-alala. Kung magsumbong man si Venus kay Sir, kakausapin ko agad si Sir na paghahatian natin ni Betty ang buwan ng payadin para dyan. Manang, wag na po. Kasalanan ko naman eh. Chelsea, magkasama tayong 3 dito, kaya dapat lang na magtulungan tayo. Maraming salamat, Manang. Nasabi na lamang niya. Hanggang sa mag-alas 7 na nga at medyo lumalamig na ang pagkaing hinanda ni Betty at Chelsea sa mesa. Pero hindi pa rin dumarating si Debtor. Maya-maya lang ay nakita naman ng dalaga ang pagbaba ni Venus na parang natatalanta pa. Manang, samahan mo ko now, please. Saan po, ma'am? Sa ospital. Nasa ospital si Debtor. Let's go! Po? Opo, ma'am. Taranta na ring usal ng Mayodorma at sumabay na kay Venus palabas. Ate Betty, naaksidente po kaya si Sir? Malamang. Naku, yun na nga ba sinasabi ko eh. Sa mga dating kasabihan, bawal na bawal magkita ang dalawang magkasintahan at baka hindi matuloy ang kasal. Ayan, naaksidente pa tuloy si Sir. Yang makating fiancé niya kasi eh. Hindi na makapaghintay. Si ate talaga. Normal lang naman siguro yun. Lalo pa. At miss na nila ang isa't isa. Pero ate, pwede kaya tayo bubisita doon? Nako, wag na Chelsea. Hayaan mo na lang si Manang doon. Isa pa, bawal tayong umalis ng bahay dahil walang bantay dito. Hintayin na lang natin umuwi si na Sir galing ospital. Isang pilit na pagtangulang ang itinugo ng dalaga at hindi na nagsalita pa. Pero kahit ganoon pa man, hindi niya pa rin maiwasang hindi mag-alala. Kaya nang umuwi ang Mayodorma kinabukasan, ay doon niya na ito sinalubong ng tanong. Manang, kamusta po si Sir? Uuwi na po ba siya ngayon? Hindi naman po daw malubhang pansala niya. Sunod-sunod na tanong pa ni Chelsea. Eto naman, Manang oh, kung makapagtanong di naig pa ang jowa. Sabat naman ni Betty. Ate Betty, natural lang na mag-alala ko. Amo natin yun eh. Kayo ba? Hindi. Tumigil na nga kayo. Pinauwi ako ni Venus dito para kumuha ng damit para sa kanya at kay Sir. Mukhang aabutin pa yata ng 2 linggo si Sir doon sa ospital. Malubha ang naging pinsala sa 2 niyang paa at hindi siya makatayo ng maayos.
Ni pag-ihi ay hindi niya magawa ng walang alalay. So, kumuha kami ng 2 lalaking nurses para laging mag-alalay. Salaysay pa nito. Ano po ba kasi nangyari sa kanya, Manang? Ang sabi ng doktor, amoy alak daw si Sir. At ayun nga, nagmaneho habang lasing, kaya nabangga. O sige na, kukuha na muna ako ng damit at babalik din ako agad. At pumanhik na sa silid ng amo. Dahil nga sa naging salaysay ng Mayodonma, ay mas lalong nadagdagan ang pag-aalala ni Chelsea para dito. Mabilis namang lumipas ang araw at nakalabas na nga sa ospital si Dexter. Pagdating naman nila sa bahay, ay kitang-kita agad ni Chelsea na naka-wheelchair ito. Welcome back, sir. Rinig ang bati ni Betty. Thank you, Manang. May food na ba? I'm really starving. Opo, sir. Meron na po. Dumiretso na lang po kayo doon sa kusina. Han, ikaw na lang munang kumain ha. Papasok na muna ako sa room at magpapahinga. I'm really, really tired. Sige, Han. Pero, hindi ka man lang ba muna kakain? The foods are ready. Later na. Matutulog na muna ako to regain my energy. Goodness, 2 weeks din tayo sa ospital. At hindi ko carry yun. Ikaw na lang muna. I really have to rest. Okay then. Bumaba ka na lang pag gutom ka na. Tumiretso na agad si Dexter sa kusina. At inalalayan pa ni Betty at Chelsea ang binata para mailipat sa upuan. I'm sorry, pero mukhang magiging pabigat pa ako sa inyo now. Naku, okay lang po sir. Hindi nyo rin naman ginustong maaksidente, di ba? And Manang, ako na pong bahala dito at sa iba pang gawain. Magpahinga ka na lang doon. Baling naman ito sa Mayodonma. Salamat naman kung ganoon, Betty. O siya, ikaw na muna bahala dito at matutulog lang ako. Sir Dexter, sila na muna po ang tatawagin mo ha. At pabagsak na talaga ang 2 kong mata. No worries, Manang. And thank you. Magpahinga ka na din. Umalis na nga ang Mayodonma at sumunod naman si Betty papuntang labas, kaya si Dexter at Chelsea na lamang ang naiwan. Sabihan mo lang ako, sir, kung may kailangan pa po kayo. Panimula pa ng dalaga. I sure will, Chelsea. Kamusta naman po kayo, sir? Masakit po bang paa nyo? Obvious ba? Hayaan nyo po. Ipagdarasal ko ang maaga mong paggaling para naman hindi ka na mahirapan. Anong kala mo sa sarili mo? Lord's favorite? Apo ni Lord? But thanks. I appreciate it. Napangiti naman si Chelsea. Bagay na nakita pa ni Dexter at agad nag-iwas ang tingin. Pwede ba? Huwag kang ngingiti masyado at nailita ako. Sorry sir. Masaya lang naman ako dahil nakalabas na po kayo ng ospital. Bro, what's up bro? Tinig naman ni Ro na siyang nagpapidlag sa dalawa. Chelsea, doon ka na muna sa laundry area. Maglaba ka doon. Po, pero tapos na po ako maglabas, sir. E di maglaba ko ulit. Labhan mo ang mga nalabhan mo na. Sigurado po kayo, sir? Hindi na nga natuloy pa ni Chelsea ang ibig pa sanang sasabihin nang makalapit na sa kanila si Ron na nooy kay Chelsea agad ang tingin. So finally! I bet ikaw si Chelsea, right? Yes, sir. Ako nga po. Paano mo? Paano ko nalaman ang pangalan mo? Well, ganoon talaga. Sabihin na lang nating hunter ako ng mga magagandang babae. Oh jeez, Ron. Ako ba talagang pinunta mo dito? O ang kasambahay ko? Pagsabat naman ni Dexter na may halong inis sa tinig ito. Siyempre both, bro. Kamusta? 2 weeks ako na natili sa ospital tapos hindi mo malang ako dinalo doon. Sinadya mo talagang dito ako dalawin, no? Chelsea, sige na. Umalis ka na. I'll just call you kapag may kailangan ako. Yes, sir. At nang akma na sanang aalis ang dalaga, ay humaraw naman agad si Ron. Ron Evangelista nga pala. Gorgeous. Sabay lahat sa kamay nito. Nice to meet you po, Sir Ron. Chelsea po. Tugon na rin ng dalaga dito. That's enough. 3 seconds is enough for a handshake. Sige na, Chelsea. Umalis ka na. Natawa naman si Ron at umupo sa harapan ni Dexter. Ikaw napagkahalataan ka ha. Tukso nito. Back off man. Irap na lamang din ng binata.
Nagkwentuhan lamang ang dalawa at hindi naman maitago ni Dexter ang inis at kaunting selos kapag napapansin si Ron kay Chelsea. Dumaan pa ang ilang araw at wala pa ring pinagbago sa naging sitwasyon ni Dexter. Hindi niya pa rin kaya ang tumayong mag-isa at kinakailangan niya pa ng alaling ni Venus tuwing gabi. Ramdam niya na naiirita na ang kanyang fiancé, kaya hindi na siya nagtaka nang sabihin nitong aalis na muna daw siya at may importanteng aasikasuhin sa Amerika. I understand, Han, pero mas kailangan kita ngayon eh. Han, ang dami mong pera. You can hire someone na mag-alalay muna sa'yo for the meantime. Pero, paano tuwing gabi? I can't stand on my own pa. Han, mas kailangan kong umalis. Importante to. Okay, naiintindihan ko. Sige, papayagan na kita. Thank you. And please, bilisan mo na ang pagpapagaling para mapagplanuhan na natin agad ang kasal natin pagbalik ko, okay? I love you, Han. Babalik din ako agad. Sabay halik sa labi ng nobyo. Biglang nawala ng ganan si Dexter sa naging pahayag ng nobya. Pero wala naman siyang magagawa. Dahil kapag sinabi nito importante ang lalakarin niya, walang makakapagpapigil dito. Umalis si Venus at hindi na rin niya ito naihatid sa airport. At tanging ang mayodorma na lamang ang naghatid. Nag-hire na din si Dexter ng isang nurse na lalaki dahil kailangan niya pa rin ang alalay. Lalo pa at hirap pa siyang makatayo mag-isa. Ngunit ang tanging problema ng binata ay kung paano siya makakagalaw tuwing gabi. Tulad na lamang ng gabing yun, ihing-ihi na siya at anytime ay sasabog na ang pantog niya. Ngunit hindi niya alam kung paano makakapunta ng banyo. Mas pinili niya kasing lumipat ng kwarto sa baba para hindi na siya mahirapan. Ngunit medyo mataas ang kama niya, kaya mahirap para sa kanya makatayo. Damn this life! Sigaw na lamang niya dahil sa galit at inis. Ang hindi niya alam, narinig pala yun ni Chelsea dahil saktong lumabas ito na maid's quarter para uminom ng tubig. Sa tarantangan ng dalaga, agaran niyang pinuntahan na silid ng amo at pinuksan. Doon, nakita niyang nakaupo ito at umiiyak. Ngunit ang unang kumuha ng kanyang atensyon ay ang kama nitong basang-basa na. Sir? Kulay niya sabi. Leave. Kalmado, ngunit mahigbi sa tono nito. Ngunit imbis na sumunod, ay mas lumapit lamang si Chelsea at agad inalalayan ng binata. What are you doing? I said leave! Nahihipo po ba kayo? Sasamahan ko na kayo papunta sa banyo. Teka lang po, at kukunin ko ang wheelchair mo. Wala na nga nagawa pa si Dexter, kundi ang hayaan si Chelsea na tulungan siya. Habang palabas naman siya ng banyo, ay nakita niyang pinapalitan na ng dalaga ang kanyang bedsheet. Ay, nandiyan na po pala kayo, sir. Dito na muna kayo sa sofa. Okay lang ba? Inaayos ko pa po ang kama mo. What are you still doing here? Kanina ko pa sinasabi sa'yo na umalis ka na. Sir, hindi mo pa po kaya. Tsaka, hindi naman ako makulit eh. Alam mo yan. Alam kong ayaw mo pagsilbihan ka namin sa ganitong paraan. Pero sabihin mo man o hindi, alam kong kailangan mo ng tulong. Kaya, hayaan mo na ako. Shh! So hard-headed. Isa yan sa mga katangiang ayaw ko. Okay lang po yun, sir. Malay mo naman, balang araw. Magustuhan mo rin ako. Ibig ko sabihin, ang pagiging hard-headed ko po. Sige na po, sir. Okay na po to. Alalayan ko po kayo ulit ha. Babalik po ako bukas sa umaga para ilabas ka sa my garden. Good night, sir. Ngiti nga dito. At dali-dali na umalis na si Lid. Saglit pang napasandal si Chelsea sa may pintuan. Dahil para na siyang mabibingi sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nagiinit din ang buong mukha niya. Kaya alam niyang pulang-pula na yun. Mabuti na lamang din. At dim lang ang ilaw sa silid ng binata. Kaya nakakasiguro siyang hindi nito nakita ang pamumula niya. Kinabukasan naman, tulad na nasabi ni Chelsea, ay maaga siyang nagising at nag-ayos at agad pinuntahan si Dexter sa silid nito para ipasyal sa hardin.
Di ba, sir? Ang ganda na simula ng umaga mo, di ba? Ang ganda ng langit at ang payapa ng paligid. Ngiti pa ni Chelsea dito. Hindi mo naman kailangan gawin to. Anytime, darating na ang nurse ko. 8:00 pa po ang dating noon, sir. Dahil yun po ang schedule niya. Tsaka, mas maayos na rin to. Para naman madama ng katawan mo ang init ng araw kahit papano. I see. Medyo gumaan nga ang pakiramdam ko. And Chelsea? Sir? About sa nangyari kagabi, pwede bang sa atin na lang yun? Especially doon sa nangyari sa bedsheet. Don't worry, sir. Safe po sa akin yun. Tsaka, naiintindihan ko naman eh. Nga pala, sir, kailan po palang balik ni Ma'am Venus dito? Para naman may kasama ka na tuwing gabi at hindi ka mahirapan. I don't know. Lagi ko naman siyang tinatanong eh. Pero, ang lagi niya sinasabi, she'll let me know na lang daw. Ganun po ba? Bakit naman po bigla ng alis niya, sir? May pantati daw kasi siyang aasikasuhin doon eh. Mas importante pa po sa'yo? Agad namang natahimik si Dexter at pinukulan lamang ng tingin si Chelsea. Namagets naman ng dalaga na medyo napadami na ang sinabi niya, kaya agad niya natuptop ang sariling bibig. Sige po sir, tutulungan ko na lamang po si Mana sa kusina. Tawagin niyo na lang po ako kapag handa na po kayong pumasok. Chelsea? Po? I wonder kung pwede ka kayang... No, never mind. Sige na sir, sabihin mo na po. Forget it. Sige na sir, huwag na po kayo mahiya. Excuse me? Hindi ako nahihiya So ano nga po? Gusto ko lang itanong sa'yo kung pwede ba kitang makasama sa room habang wala pa si Venus. I mean, not literally makasama. Magbabantay lang hanggang sa makatulog ako para kapag gusto ko magbanyo or everything, may mag-aalalay sa akin. Opo naman sir, wala pang problema. Ngiti ng dalaga na siyang ikinaiwas naman ang tingin ni Dexter. Nagabing ngang yun ay nagpaalam na muna si Chelsea sa Mayodorma at kay Betty. Nasa silid na muna siya ni Dexter paroroon. Bagay na ikinatuptop naman ng bibig ni Betty. Ikaw Chelsea Wala lang si Ma'am Venus. Dumadabos ka na. Hirit pa nito. Betty, ano ba? Kahit kailan talaga napakadumi ng iniisip mo. Nagmamagandang loob lang naman itong si Chelsea. Talhirap nga si Sir gumalaw paggabi. Isa pa, si Sir Dexter mismo ang nag-request nito kay Chelsea. Sabat na Mayodorma. Etong si Manang talaga, hindi na mabiro. Siyempre joke lang naman no. Ilugar mo kasi ang jokes mo. Sige na iha, pumunta ka na doon at baka hinahanap ka na ni Sir. Tumango naman agad si Chelsea at pumunta na nga sa kwarto ni Dexter. Doon na abutan niya itong nanonood ng palabas at hindi malang siya tinapunan ng tingin. Magandang gabi sir, dito lang po ako sa may sofa Kapag may gusto po kayong gawin, sabihan niyo lang po ako. Pungad agad niya. Sige, but please, huwag ka maingay ha. I'm watching my favorite movie. Yes sir. Naupo na nga ang dalaga sa may sofa at nakinood na rin sa pinapanood ng binata. Ilang sandali pa, humiga na nga ito at hindi na namalayan na nilamon na pala siya ng kaantukan. Bahagyan namang natawa si Dexter dahil kung gaano kaamo at malaanghel ang mukha ng dalaga, parang siga naman itong kuhumilik. Kaya naman ang ginawa niya para hindi magising si Chelsea ay hininaan niya ang volume ng TV at kahit halos wala na marinig ay tiniis niya na lamang para sa payapang tulog nito. Nagising naman si Chelsea saktong 2:00 ng madaling araw at doon niya lang napansing nakatulugan na rin pala ng binatang amo ang pinapanood nitong palabas. Dali-dali naman tumayo ang dalaga at akman na sanang kukumutot ng amo na bigla itong magmulat. Ilang minuto din silang nagkatinginan hanggang sa madako nga ang tingin ni Dexter sa mamula-mulang labi ni Chelsea na para pang nangaakit. Ganoon din ang dalaga kaya pareha silang din namalayan na naglapat na nga bigla ang kanilang mga labi. Una na bumalik sa wisyo ang dalaga at una din kumawala. Sorry sir. Nauutan niya pang sabi. Sige na Chelsea, pumalik ka na sa room mo.
Go get some rest. Wala naman akong kailangan eh. Sigurado po ba kayo, sir? Oo, sige na. Tumango naman ang dalaga at umalis na si Lid. Nang hindi na malamdaman ni Dexter ang presensya nito, ay doon na siya napangiti at hinawakan ng kanyang labi. Inaamin niyang hindi niya first time yun, pero hindi niya rin maitatanggi ng kakaiba ang halik ni Chelsea. Halik na tila ba gustong-gusto ng kanyang katawan. Hanggang sa naging ganoon na nga ang naging routine ng dalawa. Tuwing umaga, kapag hindi pa dumarating ang nurse si Dexter, ay si Chelsea na muna ang magtutulak sa wheelchair nito. Minsan naman, ine-ensayo din ng dalaga ang amo para tumayong mag-isa. Tuwing gabi naman, wala na siyang ibang natatawag na pangalan kundi ang pangalan lamang ni Chelsea. Kapag nalaman may unexpected check-up si Dexter, ay hindi nawawala sa tabi niya ang dalaga. At ang lahat ng yun ay naikwento niya nga kay Ron. Dude naman, talagang tinatanggalan mo na ako ng karapatan para dumiskarte kay Chelsea ah. Pero sige, since dyan ka naman masaya, dyan na rin ako. Pero, how about Venus? Nabigla naman si Dexter sa naging tanong ng kaibigan. Dahil ang totoo, halos malimutan na ng binata ang tungkol sa fiancé niya. Hey! Don't tell me, nakalimutan mo na may fiancé ka. Tawa ni Ron. Oh darn it, I totally forgot. Hindi ko pa nga pala siya nababalitaan na medyo maayos ang pakiramdam ko. Nakalimutan mo? Bakit? Hindi ka rin pa niya tinatawagan? O kinukumusta man lang? Hindi dude eh. Ngayon ko lang na-realize na never pa pala kami nagkakausap na siya ang unang tumatawag. Ako lagi ang nauuna. Jeez man, kung ganyan, baka she's not really into you. I mean, yeah, matagal na kayo ni Venus. At halos kilala na din siya ng mga kaibigan natin pero to think na ganyan siya kapabayang fiancé sa'yo? Red flag naman yan. Huwag mo nang pakasalan. Really? Oo naman no, but if you really love her, wala naman ako magagawa. You can ignore my advices naman. Dahil sa sinabing yun ni Ron, ay doon na nga napaisip si Dexter. May punto ang kaibigan. Hindi siya dapat magpadalos-dalos. Lalo na, at madalang lang naman silang nagkakasama ni Venus. Hanggang isang gabi, nasa malalim ng pag-iisip noon ng binata, nang biglang pumasok si Chelsea sa kanyang silid, habang daladala naman ang massage oil na inutos niya pa. You can put that here at pwede ka na lumabas. Hindi mo na akong kailangan bantayan dito. At okay naman na ako. I mean, not totally pero kaya ko nang tumayo mag-isa. Sige po sir, aalis po ako after ko po kayong imasahe. Chelsea, hindi mo na kailangan gawin yan. I can do it. Ako na po sir. Tsaka diba, sabi ng doktor, kailangan talaga may magmasahe sa'yo. Kaya ako na. Napairap na lamang sa kanyang mata si Dexter. Dahil totoo naman, hindi niya kaya at kailangan niya talaga ang tulong ng iba. Kaya naman, hinayaan na lamang niya ito. Ngunit sa bawat haplos si Chelsea sa kanyang paa, ay ang pag-init naman ng kanyang sistema. Hindi niya mawari, pero para bang may kasama pangaakit ang bawat haplos ng dalaga sa kanyang katawan. Kaya nang hindi makatiis, ay hinawakan niya nga ang kamay ni Chelsea, dahilan upang ito mapahinto at magulat. Sir, bakit po? Are you trying to seduce me, Chelsea? Po? Kung inaakit mo man ako, at sasabihin ko na sa'yo na you succeeded. Halos hindi makapaniwala ang dalaga sa sinabi ni Dexter. Hindi siya makagalaw at para siyang naging taong yelo ng mga sandaling iyon. Malamig sa kwarto ng binata. Pero butil-butil na pawis ang lumalabas sa kanyang katawan. Hanggang sa maramdaman na lang niya na dumampi na sa labi niya ang labi ni Dexter. At para naman siyang nawala ng lakas at nagpadala na lang sa agos ng kalupukan. Naging alerto naman ang mga kamay ng binata at unti-unti nang nilalakbay ang iba't ibang parte ng katawan ng dalaga. Hanggang sa parehas nga silang nawala sa kanilang mga sarili. At nang gabing yun din mismo, naganap ang isang digma ang parehas silang ginusto. Bagsak agad ang katawan ng dalawa sa kama at nakatulog naman agad si Dexter. Samantalang si Chelsea ay gising na gising pa rin ang diwa na para bang hindi makapaniwala.
Ilang minuto niya din munang pinagpastan ang kabuuan ng binata. Bago nagpa siyang tumayo at pagpihis at lumipat sa maid's quarter. Kinabukasan ay iniiwasan na ng dalaga ang amo. Sinasadya naman ni Dexter na utusan si Chelsea para magkaroon sila ng oras na makapag-usap. Pero umiiwas talaga ang dalaga at naghahanap ng kung ano-anong excuses, bagay na nahalata na rin ito. Kaya nung sila na lamang dalawa sa bahay, dahil isinama ng mayadorma si Betty sa pamamalengke, ay doon na nilapitan ni Dexter si Chelsea. Chelsea, bakit po sir? May pag-uutos po ba kayo? Kung wala, tutupiin ko na muna ang mga damit na nalabhan na ni Ate Betty. Are you avoiding me? Sir? Tinatanong ko kung iniiwasan mo ba ako. Tayo lang dalawa dito, kaya huwag ka na magkunwari. Opo sir, iniiwasan ko nga po kayo. But why? Dahil ba sa nangyari? Alam kong gusto mo rin ang nangyari sa ating dalawa, Chelsea. Dahil kung ako lang ang tatanungin mo, gusto ko ang nangyari sa ating dalawa. Sir, ikakasal na po kayo. May Ma'am Venus ka na. Siguro ang pinakamalaking pagkakamali ko ay yung pumatol pa ako sa'yo kahit alam ko naman na may fiancé ka na. But I like you. No, I love you. Mahal na kita, Chelsea. Pero sir, paano po si Mama? Sasabihin pa sana ni Chelsea ang katagang mahalin kita. Pero hindi na niya nagawa ng parehas nilang marinig ang busina ng kotse. Nang silipin na nila yun, ay kotse ni Venus ang kanilang nakita. Nagkatinginan pa ang dalawa saglit bago nagpa siya si Chelsea na pumasok sa kanyang kwarto. Habang ang nakatayong si Dexter naman, tahimik lang na tinitingnan si Venus na nooy nakangiti pa habang papalapit sa kanya. Surprise, Han! Ngiti nito at hinalikan sa labi ang nobyo. Oh, ba't parang hindi kaya masaya? Dagdag pa nito. Of course I'm happy. Nabigla lang siguro ako. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na darating ka na? Sana nasundo kita sa airport. Kaya mo na ba talaga? Pero, sa nakikita ko ngayon parang kaya mo na nga. So proud of you, honey. Imagine, 3 months lang at gumaling ka na agad. Yeah. Anyway, ikaw lang ba nandito? Nasaan na mga muchacha mo? Namalengke si Namanang at si Manang Betty. Oh, I see. Sila lang? How about Chelsea? She's here. Hindi naman pwede wala akong kasama dito eh. Dahil hindi ko pa masyadong kaya. By the way, nasa baba na ang room ko. Lilipat na lang ako ulit sa taas kapag completely okay na ako. At kapag nasabi na rin ng doktor. Okay then. That's good news. I'm a bit tired. Can you call Chelsea? Gusto ko magpaluto na something spicy or ramyon. Tumango naman si Dexter at agad tinawag si Chelsea. Lumabas naman ang dalaga at lumapit kay Venus. Welcome back po, ma'am. Ano pang pag-uutos mo? Panimula niya. Pwede mo ba akong lutuan na something spicy? Or, if marunong ka magluto ng ramyon, ipagluto mo ako. Hindi po ako marunong magluto nun, ma'am. So, ano pang purpose mo dito? Maid ka, diba? Ay, fine. Ano pa nga bang magagawa ko? Ipagluto mo na lang ako na food. Basta yung maanghang. Oh, ayan ha. Baka naman hindi ka rin marunong. Han, that's enough. Sige na, Chelsea. Magluto ka na. Si Dexter naman ang nagsalita. Opo, sir. At agaran ang nagtungo sa kusina. Habang nagluluto, ay doon na nga hindi mapigilan ni Chelsea ang maiyak. Naawa siya sa sarili niya. Kahit naman sabing hindi siya nagsisisi na ibinigay niya sa binata ang buo niyang pagkatao, ay para siya nga itong kawawa at kaiwan-iwan. Matapos magluto, ay tinawag niya agad si Venus at sumama na rin si Dexter sa kusina. Bumalik naman si Chelsea sa kanyang kwarto at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak na walang tinig na lumalabas. Dumaan pa nga ang ilang araw at pigil na pigil lang ang dalaga sa selos sa kanyang nadarama. Pansin pa niya sinusubukan siyang lapitan ni Dexter pero siya na itong umiiwas. Hanggang isang gabi, halos mawindang ang lahat dahil sa sigaw ni Venus sa silid nila ni Dexter. Sakto namang nasa labas pa ang tatlong kasambahay kaya kitang-kita ng tatlo ang paglabas ni Venus at ang bigla ang pagsabunit nito kay Chelsea. How dare you! Ilabas mo ang ninakaw mo! Ma'am, nasasaktan po ako.
Talagang masasaktan ka kung hindi mo ibabalik sa akin ang kinuha mo. Venus, ano ba? Stop it! Si Dieter naman ang nagsalita at agad inawat ang fiancé. Don't tell me pagtatanggol mo itong magnanakaw mong maid, Han. Ma'am, wala po akong ninanakaw. Sinungaling. Tayong tatlo lang ang nasa bahay nung isang araw dumating ako, di ba? Nung araw ding iyon, nawala ang kwintas ko. Nilagay ko lang yun sa room ni Dieter. After kitang utusan na ipasok ang dala kong gamit. Bakit naman kayo mawawala? Alangang si Dieter kumuha. Ikaw lang ang makakagawa nun. Ma'am, wala po akong alam sa mga sinasabi mo. Mahirap po ako, oo. Pero hindi po ko pinalaki ni Mama na maging isang magnanakaw. Wala akong pakialam kung paano ka pinalaki ng nanay mo. Ang sinasabi ko, ibalik mo ang kinuha mo. Paano ka naman po ibabalik, Ma'am, kung wala naman po talaga ako kinukuha? Really? Sige nga. Pumasok ka ngayon din sa maid's quarter at ipakita mo sa amin na wala kang tinatago doon. Ma'am, wala po talaga. Kung wala, ipakita mo. Show us na wala talaga. At dahil nakakasiguro naman si Chelsea na wala siyang ginagawang masama, kaya pinangunahan na niya ang pagpunta sa kwarto at isa-isang tinanggal ang punda at cover ng kutsyon. Ngunit ang lahat ay nabigla na biglang bumagsak sa sahig ang isang gold necklace na may pendant na V. See? This is my necklace. Sabi mo hindi mo to ninakaw. Paano mo ipapaliwanag to ngayon, ha? Ma'am, hindi po kumuha niyan. Hindi ko rin po alam kung paano niya napunta dito sa kama ko. Liar! Kahit kailan talaga kakaiba ng kutob ko sa'yo. Sihan, nagpapapasok ka kasi ng kung sino-sino dito sa bahay mo. Kaya naisahan ka na ng ahas at taong may mapulang kamay. Is this true, Chelsea? Sir, kilala mo ko. Never kong gagawin yun. Nagawa mo na nga diba? Deny ka pa dyan. Tanggalin mo na siya ngayon, Han. Ayaw ko nang makitang babaeng to sa bahay natin. Sabay alis. Sir, maniwala naman po kayo sa akin, no? Ngunit impis na sumagot ay nahilot lamang ni Dieter ang kanyang ulo at umalis nang wala malang binipitawang salita. Doon na napahagulgol ng iyak si Chelsea dahil maski isa ay walang nagtanggol sa kanya. Dali-dali siya nag-impake at umalis agad ng bahay nang walang paalam. Sinigurado niyang tulog na ang lahat bago siya umalis. Ayaw na niyang ipaliwanag ang sarili niya at ayaw niyang kaawaan siya ng lahat. Habang si Dieter naman, hindi pa rin matahimik dahil sa nangyari. Kaya napagpasyahan niyang puntahan si Chelsea sa silid nito na agad naman pinigilan ni Venus. Where do you think you're going? Kay Chelsea. Gusto kong mag-sorry sa kanya. What for, Han? Siya na nga itong may atraso sa akin Venus, wala kang pruweba. Proof? Hindi pa ba enough proof yung nakita nating lahat ang kwintas ko na sa bed niya? Ngunit hindi nagpapigil si Dieter at tumayo na at tumiretso sa maid's quarter. Sakto naman nakabukas yun at doon niya na lamang wala na si Chelsea pati na ang mga gamit niya. Ngayon nyo lang ba ito napansin? Tanong niya sa dalawa. Opo sir, naiihipo kasi ako kaya nagising ako. Pero wala na po siya sa kama niya, kaya ginising ko si Manang. Sagot naman ni Betty. Mahahabol ko pa kaya siya? What do you mean mahahabol, Dieter? Ano yun? Pababalikin mo siya dito? Oo. Dahil siya na ang mahal ko at hindi na ikaw. Siya ang naging pa ako noong mga panahong umalis ka. At sinabi mo may importante kang gagawin. Importante ba talaga, Venus? O umiiwas ka lang sa responsibilidad mo? Pabigat ako nun. At ayaw mo ng pabigat, right? Paano na lang kung ikasal na tayo? Papalitan mo ko kapag wala na akong pakinabang sa'yo? What? How dare you? How dare you? Pero ko lang bang habol mo sa akin? Akala ko iba ka sa mother ko na pera lang ang habol. At nakakalimutang may anak pala siya noong walang-wala ako. At yung kwintas mo? Malay ko bang hindi mo lang nilagay yun ng kusa sa bed ni Chelsea? Are you accusing me of something I didn't do, Dieter? Get out. Get out of my house and get out of my life. Manang Betty, tulungan yung ilagay sa labas ang mga gamit itong babaeng to. Susubukan kong hanapin si Chelsea at baka mahabol ko pa siya. Utos niya sa dalawa at umalis. Hindi naman siya nabigo dahil nakita niya pa ang dalaga
na naghihintay ng masasakyan sa labasan. Kaya doon niya na hininto ang kotse at agad niyakap ang dalaga. Sir, bakit po kayo nandito? Don't leave me. Please, Chelsea. Pero, pinaalis ko na siya. Ikaw ang mahal ko. Please, stay. Doon na rin sinabi ni Dexter ang nangyari kanina. Kaya naging kampante muli ang dalaga at ito na rin ang unang humalik sa binata. Akala ko, hindi ko na masasabi sa'yo na mahal din kita. Really? He loved me too? Tumango naman ang dalaga. Kaya doon na nagsisigaw si Dexter. Umuwi sila ng bahay at kinabukasan ay nagpa siyang magbakasyon sa probinsya nila, Chelsea. Hinayaan din muna ni Dexter ang Mayadorma at si Betty na makapagbakasyon muna habang sila naman ni Chelsea ay uuwi sa probinsya na magkasama para makilala ang ina at kapatid ng dalaga. Pagdating nila, gulat na gulat pa ang ina ng dalaga. At dahil wala sa bokabularyo nila ang hayaang magbuhay sa senyorito ang mayaman, kaya pinasibak nila ito ng kahoy, pinaigib at kung ano-ano pa bagay na hindi naman inatrasan ni Dexter. In fairness dyan sa manliligaw mo anak ha, kahit mayaman, hindi pa rin umaatras sa laban. Ate, sagutin mo na si Pogi. Nangako kasi siya sa akin na kapag sagutin mo na daw siya, bibigyan niya ako ng bike eh. Aba. So may suhol ka na pala ah. Ito talaga? Tawa na lamang niya. Makalipas naman ang 2 linggong bakasyon, ay sabay na rin silang bumalik sa Manila. Pero ayaw na ni Dexter na maging housemate si Chelsea dahil bibigyan niya na ito ng posisyon sa kanyang kumpanya. Hindi man kataasan para maging patas din sa iba, pero masayang-masaya na ang dalaga. Nagtagal naman ang kanilang relasyon na kalaunay na uwi din sa romantic proposal at engranding kasalan. Natupad naman din ang unang pangarap ni Chelsea sa kanyang pamilya na mapatayuan ito ng sariling negosyo habang si Dexter naman tuluyan na ring pinatawad ang kanyang ina. Sabi nga nila, wala nang masasaya pa sa buhay kapag alam mong wala kang sama ng loob at kaaway. Let go all of the heavy things that you're carrying and let yourself be free and happy. Ika nga. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay. Paalam!